Nagbubunyi ngayon ang bilyong-bilyong mga Katoliko matapos na masilayan ang bagong Santo Papa na hahalili sa naiwang pwesto ni Pope Francis. Sa kanyang first public appearance, Peace be with you, ang una nitong nasambit sa harap ng mga nananampalatayang nag-abang sa kanya sa St. Peter's Square. Kung sino ang bagong Santo Papa at magiging leader ng higit sa 1.4 billion na Katoliko, alamin sa aking report. Sa hudyat ng tunog ng dambana at paglabas ng puting usok sa chimney mula sa tuktok ng Sistine Chapel sa Vatican, natapos na ang Papal Conclave. Nangangahulugan na may bago ng Santo Papa ang simbahang Katolika. Siya si Cardinal Robert Francis Prevost o Pope Leo XIV, 69 na taong gulang na kauna-unahang Pope na naihalal mula sa Amerika at kauna-unahan ring Augustinian Pope. Ang bagong Santo Papa ay dekadang nagsilbi bilang isang missionary sa Peru bago italagang cardinal ni Pope Francis noong 2024. Matapos maihalal bilang ika-267 Pope of the Catholic Church, si Pope Leo XIV, nagbigay ito ng kauna-unahang Urbi et Orbi Apostolic Blessing bilang bagong Santo Papa sa balkonahe ng St. Peter's Square Basilica sa Vatican City, kung saan sinalubong siya ng masigabong palakpakan at sigawan ng mga mananampalataya. Sumentro ang kanyang unang mensahe sa panalangin at kapayapaan hindi lamang sa Roma kundi sa buong mundo. Very special moment. Very special moment. And here he is. There he is, And the applause going up, the greeting, the waving. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Samantala, ibinahagi naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang makailang beses na pagbisita ni Pope Leo XIV dito sa Pilipinas. Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Santo Papa, kung saan nagpahayag din ito ng hangaring pagpapatuloy ng kapayapaan at pagkakaisa sa lahat ng mga Katoliko maging sa buong sanlibutan. Hangad din daw ni PBBM ang kalakasan ni Pope Leo XIV upang pangunahan ang lahat ng mga mananampalataya, magkaroon sila ng biyaya, karunungan at malasakit sa kapwa. Bukod sa Pangulo, nagpaabot din ng pagbati ang iba't ibang simbahan dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapatunog nila ng dambana. Matatandaan na May 7 unang nagsimula ang Papal Conclave o pagpili ng bagong Santo Papa na pinagbotohan ng nasa 133 cardinal sa loob ng Sistine Chapel sa Vatican, kung saan sa unang araw hindi pa lumabas ang puting usok mula sa chimney hanggang sa magkaroon ng 2-round session ng botohan noong May 8. May 9 naman, Biyernes 12:08 ng madaling araw dito sa Pilipinas nang lumabas ang puting usok sa chimney ng chapel na resulta ng botohan na may napili ng successor ng namayapang si Pope Francis. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo sa bawat Pilipino.